Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon, guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell, guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Robert Tolentino, shoutout kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Anong mali? Ano ang nahanap mo? Ang espesyal na sugo ay umiling, alam ng lahat na may normal na pag-iisip na ang pagtatayo ng kampo sa oras na ito ay katumbas ng pagkamatay ng mag-isa. Si Han Sanchen ay isa ring bayani, paano siya magiging hanggal? Natikman lang niya ang tamis kahapon, kaya inulit niya ang mga dating kalokohan sa amin. Siyempre, ang layunin ay takutin kami, para makamit ang layunin na makapagpahinga ang kanyang mga sundalo. Kailangan ba ito? Kumunot ang noo ng espesyal na sugo, para sa kanyang munting lalaki, hayaan na lamang nabigyan siya ng isang gabi upang magpahinga, paano kung bigyan ko siya ng 3 araw at 3 gabi? Hindi ito nangangahulugan na ang isang tao ay maaaring pumatay ng isang elepante kung pinalaki niya ito ng matagal. Ang mga antas ay hindi sa parehong antas, kung paano itaas at magpahinga ay kalokohan. The envoy, what do you mean by him? Baka gusto lang niyang matulog. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, maraming tao ang hindi napigil ang magpakita ng mga makabuluhang ngiti sa gilid ng kanilang mga bibig. I feel the same as yesterday, he must be desperate for us to hit him again. Gaya nga ng sinabi niya kahapon, dapat may inayos talaga siya at hinihintay kaming pumunta. Kaya lang hindi kami pumunta kahapon, at ngayon wala kaming pagkakataon na atakihin siya. Ngayong nasa dulo na kami ng aming lubad, natural na nasa isip niya iyon. Nakatingin sa akin ang ilang kasamahan at nakatingin ako sa iyo. Ang mga salita ng espesyal na sugo ay may katuturan. The envoy you mean? Hindi ba tayo dapat huminto muli sa pag-atake? Hindi ba ito ay isang biro? Ang aming departamento ay naglunsad ng unang pangkalahatang pag-atake, ngunit huminto sa kalagitnaan. Oo, tsaka, imposibleng gawin ito ni Han Sanchen sa bawat oras. Ginagawa natin ito sa bawat oras, di ba? Let's not go this evening. Masasabing nighttime mobilization ito. May mga dahilan para sabihin, pero kung lalayo pa siya at kikilos ng walang ingat, sa susunod na direktang sangkot siya sa tinatawag na ginagawa sa araw, hindi ba tayo mag-aaway? O araw-araw? Kung gayon, hindi ba tayo lalaban? Kung gayon, mas mahusay na mag-withdraw ng mga tropa ng direkta. Ito ay talagang isang problema. Kung patuloy itong ginagawa ni Han Sanchen, wala na talaga siyang magagawa. Tatalakayin ko ang isyong ito sa mga matatanda, ngunit tiyak na hindi ngayon. Hindi bababasa, kung ang parehong taktika ay nabigo kahapon at naulit ngayon, hindi ako maglakas loob na ipadala ito ng tahasan. Pagkatapos ng mga salita, tumingin siya sa kanyang mga nasasakupan, ang utos ay magpapatuloy, ang mga tropa ay pangunahing sisalakay sa maliliit na grupo, at ang malalaking hukbo ay ipagpaliban ang pag-atake. Oo, pagkatapos mag-isip tungkol dito, ang espesyal na sugo ay nagmamadaling idinagdag, para sa labas ng mundo, sabihin natin sa labas ng mundo, ihinto ang open iba sa gabi, at marahas na umaatake sa araw. Oo, nang makita ang kanyang subordinate Liv at iba pang mga kasamahan na hindi nasiyahan sa kanyang determinasyon, ang espesyal na sugo ay medyo nabagabag pa rin. Everyone, I know what you are thinking. Do you think I want to be so useless? It's just that the elder. Sa puntong ito, napabuntong hininga siya. Ilang tao ang nakatingin sa akin at ako ay nakatingin sa iyo. Sa katunayan, hindi imposible na maunawaan nila ang mga aksyon ng espesyal na sugo, kung ang tropa ay dumanas ng malaking pagkalugi dahil sa impulsiveness. Pagkatapos, hindi lamang ang pagkatalo sa larangan ng digmaan, kundi pati na rin ang pagkawala ng tiwala mula sa mga matatanda. Ang gusto ng mga matatanda ay maglaro ng tuloy-tuloy, hindi makipagsapalaran at maging agresibo.
Nagalit din sila sa inasal ni Han Sanchen, at ngayon ay huminahon sila ng kaunti at nag-iisip ng mabuti, at lahat ay mauunawaan. Nang makita ang kapaligirang ganito, may mahinang nagsabi, dahil ito ang espesyal na sugo na namumuno sa labanan, sa palagay ko ay dapat nating igalang ang desisyon ng espesyal na sugo, at talagang napakahusay ni Han Sanchen. Magagawang lumaban sa napakarami sa atin, ang taong ito ay dapat mag-ingat. Sumasang-ayon din ako na mas mabuting maging maingat. Ang pagiging maingat ay hindi makakasama sa atin. Magiging mas matatag lamang tayo. Han Sanchen ay maaaring makakuha ng mas maraming oras ng kaligtasan dahil dito, ngunit ito ay magtatapos din sa lalong madaling panahon o huli. Ang mahalagang bagay sa ngayon ay pag-usapan natin ng sama-sama kung paano haharapin ang sinasadyang pang-aasar ni Han Sanchen sa susunod na hakbang, upang maiwasang mangyari muli ang ganoong sitwasyon bukas. Makatuwiran. Sa pagtatapos ng pag-uusap, maraming mga kasamahan ang nagtagpo ng mga mata ng isa't isa, at kasama ang espesyal na sugo, dali-dali nilang tinalakay ang susunod na hakbang. At sa harap ng posisyon, napatulala si Scar. Nakaayos na ang mga tent, pero talagang hangin na ang opens iba ng kalaban. Bagaman mayroong maliliit na pag-atake sa lahat ng oras, malinaw na walang pangkalahatang sitwasyon. Kakaiba niyang tiningnan ang Tolda, na nagtataka, hindi kaya ang tent na ito ay makapagtaboy sa masasamang espiritu, hindi ba? Kung gayon, hindi na kailangang labanan ang labanang ito, nanalo tayo. Sa sandaling ito, naglakad pabalik si Han Sanchen. I promise, if you dare to set up this tent tomorrow, siguradong give-a ng kalaban ang tent mo kahit na ayaw nila sa buhay nila. Damn, bakit? Natarante si Daoskar, pinapabayaan mo akong magtayo ng tent, pero ayos lang. Kung gagawin ko, sisirain ako ng mga tao kahit ayaw nila sa buhay nila. Aba, ako lang ang may pangit na peklat, di ba? Damn, then you are indeed prettier than me, but even if you are prettier than me, so what? I don't believe that those people outside will not dismantle you just because of this. Ang mukha ni Scar ay namumula sa galit, ang kanyang leeg ay makapal, at ang kanyang pag-atake ay mabagal, na nangangahulugan na ang pressure ngayong gabi ay hindi magiging masyadong malakas, at ang mood ni Scar ay natural na mas mahusay. It's not a question of who built it or not. Narinig mo na ba na tatlo lang ang bagay? O hayaan mo akong magkwento sa iyo ng isang kwento na natutunan ko noong bata pa ako. Anong kwento? Ang kwento ng pagdating ng lobo ay nagsasabi na mayroong isang bata na nagpapastol ng tupa, dahil ang pagpapastol ng mga tupa ay masyadong boring, kaya siya ay nagkaroon ng kapritsyo at sumigaw na ang lobo ay darating. Naturally, kapag ang mga nakapaligid na nayon ay narinig na ang lobo ay darating, sila ay sumugod upang tumulong, tila walang mga lobo. Sa pangalawang pagkakataon, naisip ng mga bata na ito ay masaya at ginawa ang parehong bagay, at ang mga taga-nayon ay abala muli. The third time, umiyak na naman ng lobo ang bata, pero obviously, walang tutulong sa kanya dahil akala ng lahat ay nagbibiro lang siya. Siyempre, ito ang batayan ng isang fairy tale noong bata pa ako. Kung tutuusin, noong lumaki ako, naisip ko, kahit alam talaga ng mga taga-baryo na hindi ito biro ng bata sa ikatlong pagkakataon, makakatulong ba sila? Siguro may mga taong may interes na kasangkot, oo, ngunit paano ang mga taong walang interes? Hindi nagdalawang isip si Scar, anyway, I won't go. Damn, hindi ba naglalaro lang ang batang ito? Kahit na dumating talaga ang lobo, karapat-dapat siya. Hayaang patayin ng lobo ang kanyang mga tupa at turuan siya ng leksyon. Tama na. Tumanggo si Han Sanchen, magiging ganito ang karamihan sa mga tao. Kung gayon, sa tingin mo, hindi ba? May inis ang kalaban kung magtatayo tayo ng tolda sa ganoong lantad na paraan. Natatakot ako na baka tambangan ko sila minsan, at natakot din ako sa pangalawang pagkakataon, paano naman sa pangatlong beses. Nang marinig ito, agad na naunawaan ni Daoskar, fuck, ang kabilang partido ay hindi dapat mahuli hanggang mamatay. Tama, kaya sinabi ko sa'yo kung bakit kung mag-aaway ka ulit bukas, siguradong mawawalan ng buhay ang kabilang partido at kailangan kang paghiwalayin. Tumanggo si Scar, at naglakad palapit kay Han Sanchen sa ilang hakbang, at matapang na tumingin sa ulo ni Han Sanchen, hindi kasing laki ng ulo ko ang ulo mo, so mas matalino si Zaza kaysa sa akin.
Ngumiti si Han Sanchen at walang sinabi. Then shall I send someone to set up some kind of trap in the tent tonight? Hintayin mo bukas papatayin sila ng mga yan, hehe, kahit give-in pa natin ang tent natin, siguradong may babayaran sila. Ikanaway ni Han Sanchen ang kanyang kamay, Scar, 2 gabing hindi umaatake ang kabilang partido, sa tingin mo ba ay hindi handa ang kabilang partido? Sa oras na iyon, ang kabilang partido ay hindi lamang magiging handa, ngunit dapat naganap na handa. Kaya sayang ang oras at lakas para talagang gumawa ng isang bagay. Tapos yung mga sari-saring bagay, diretsong kunin ng mga tao. Nakangiting sabi ni Scar, syempre may mas magandang paraan ako, pero kailangan mong gawin ang sinabi ko. Pagkatapos ng mga salita, bumulong si Han Sanchen ng ilang salita sa tainga ni Dao Scar. Bago siya matapos magsalita, tumalon si Scar at sumigaw, "Damn it, leader, what are you talking about?" Inilibot ni Han Sanchen ang kanyang mga mata, bakit hindi ka nagsasalita ng mas malakas? O tumakbo sa kalaban at sumigaw. Napagtanto ni Scar na nawalan siya ng katinoan, at mabilis na nagpipigil, ngunit ang kanyang mukha ay parang kumain ng tae. Pero pinuno, ikaw, ang iyong kahilingan ay masyadong katawa-tawa, tama. You can ask me to do whatever you want, but if you want me to do this, I really can't do it. Hindi nakaimik si Han Sanchen, kailangan mong hilingin sa akin na pag-alitan ka para masunod mo ang mga utos, hindi ba? Hindi, hiling mo lang, umasa ka. Ipatupad ang utos. Tinitigan siya ng masama ni Han Sanchen, pagkatapos ay tumayo at lumabas ng tent, tatayo ako sa frontline ngayong gabi, para makapagpahinga ka ng mabuti. Gusto kong makita kang gawin ang sinabi ko bukas ng umaga. Oo, labis na nanlumo si Scar, ngunit ipinadala pa rin niya ang kanyang mga nasasakupan upang hilingin kay Hyjin at sa iba pang 3 departamento na gawin kung kinakailangan. Mabilis na lumipas ang isang gabi. Dahil si Han Sanchen ang nasa unahan para lumaban, kahit na may maliit na pag-atake mula sa kalaban sa kabuuan, walang gaanong kaguluhan. Ang sukat ng ilang libong tao ay halos natupok sa Han Sanchen, ngunit hindi nakapasok sa linya ng depensa ni Han Sanchen, lalo pat nasaktan ang regiment ng mga kabalyero na nagpapahinga sa tent. At pagkatapos ng hating gabi, ang mga pag-atake ng libu-libong tao na ito ay ganap na nawala, at ang labanan ay tahimik ng higit sa 1 oras. Ang mga manunood sa paligid ng pader ng lungsod ay tila nasisira matapos masaksihan ang engranding eksena ng 10,000 tao na naglalaban sa maghapon. Matapos makitang nagtayo ng tent si Han Sanchen dito, alam ng kabilang partido na nakakabagot ang gabing ito nang walang anumang reaksyon. Kaya't nakatulog silang lahat sa kinaroroonan nila, nagre-recharge ng kanilang lakas at nagpaplanong magpista ng kanilang mga mata nang maglunsad muli ng pangkalahatang pag-atake ang kabilang partido pagkalipas ng madaling araw. Tahimik ito sa ikalawang kalahati ng gabi, at tumagal hanggang sa muling pagsikat ng araw. Muling nagliwanag ang lahat. Sa di kalayuan, kapansin-pansin pa rin ang tent ng cavalry regiment. Damn, after playing for so many days, hindi ako sanay na sobrang tahimik kagabi. Oo, kung wala lang masyadong bangkay at guho sa battlefield, akala ko talaga panaginip lang to. Oo, wala kahit isang multo sa larangan ng digmaan, at maging si Han Sanchen, na buong gabing nakikipaglaban, ay wala na sa larangan ng digmaan. Pagkatapos ng simpleng paghuhugas, gumawa ang lahat ng 1 tasa ng tsaa at nagdala ng ilang merienda ayon sa mga lumang tuntunin, handa nang magsimulang manood ng drama. Sa kabilang panig ng kampo ng kaaway, nagsimula ring muling magtipon ang mga tropa, na nagpaplano ng panibagong pag-atake. Gayunpaman, maraming tao ang nakahanap ng palaisipan. Ano ang ginagawa ng mga taga-cavalry regiment? Nagsimula na ang kabaligtaran na ayusin ang hukbo, bakit hindi sila lumabas ng kampo? Oo, posible na masyado kang lumaban sa pagkakataong ito, naubos ang iyong pisikal na lakas, at nakatulog. This is a fucking comedy. Kung hindi mo alam ito, akalin mong pinalibutan ng cavalry regiment ang iba. Kahit gaano sila kapagod, gaano man sila kahirap, ngunit sila ay mahina, dapat silang bumangon ng mas maaga para harapin ito. So careless, hay, malaking bawal talaga. Sunod-sunod na umiling ang lahat at bumantong hininga. Bago ang labanan, tila napansin din ng espesyal na sugo ang sitwasyong ito.
Ang mga subordinate ay nagulat, Master Special Envoy, walang galaw sa porma sayon ng kalaban, kami. Sandali, ano ba yung pinagsasabi mo? Wala pa ring gumagalaw sa kabilang formation. Medyo nalito ang espesyal na sugo. Originally, ang mga countermeasures ay tinalakay kagabi, ngunit ngayon siya ay puno na ng kumpiyansa at nagliliwanag. Pero sinong mag-aakalang paalis na siya ay nakatanggap siya ng ganitong kalokohang balita? Sumisikat na ang araw, maliwanag na ang langit, lalo pa ang mga kawal na lumalaban sa atin, kahit mga ordinaryong tao, natatakot akong naligo na sila. Sabi ng kasamahan. The other person also nodded. It makes sense to say that they are too tired and overslept, but it is indeed too far-fetched. Parang dapat silang magkaroon ng ambush gaya ng hula ng Special Envoy kahapon. One shot lang ulit, paulit-ulit na hindi kami naloko, at galit na galit sila. Tama, kung bubuksan mo lang at aakitin mo kami sa pain ngayon, nakakadurog ng puso. Hindi bale, hayaan mo silang patayin. Kung gaano sila kaganito, mas ipinapakita nila na sila ay balisa, at mas ipinapakita kung gaano kabait na wala tayong ginawa kahapon at ng nakaraang gabi. Tama, isang tagumpay para hindi tayo mahulog sa kanilang pakana. Gayunpaman, pagkatapos ng isang gabing diskusyon natin, gusto pa rin nilang ipagpatuloy natin ang pagtapak sa kanilang bitag, kaya't gawin natin ang gusto nila. Nang marinig ito ng espesyal na sugo, malamig siyang ngumiti. Oo, gumawa sila ng mga detalyadong plano at plano para sa tent kagabi. Kung mangangahas pa rin si Han Sanchen na gamitin ang trick na ito, tiyak na magbabayad sila ng napakabigat na presyo kay Han Sanchen. Espesyal kaming pumili ng elite team na may 5,000 katao mula sa milyon-milyong reinforcement, at hinihintay ka lang namin, Han Sanchen, na gawin muli ang trick na ito. Utos ka agad na bumaba at atakihin ka agad si Han Sanchen, hindi dapat magkamali. Oo, matapos magbigay ng utos, tiningnan din ng espesyal na sugo ang ilang mga kasamahan at may kakayahang subordinate. Nakabihis na silang lahat at handa na sa labanan. Maraming araw ng inis ang mga kapatid sa kanyang tolda. Tama lang ang araw na ito, gagamitin ko ito para mabigyan ka ng magandang hininga ng galit. Pagkatapos ng mga salita, isang grupo ng mga tao ang sumugod sa labas ng tent. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!